malapit na daw. Hindi na bayan ang sa pagbati natin sa inyo. Ito ang alkalde ng lungsod ng Kalibo, Juris Sucro. Nandito rin po ang mga ibang mayor sa iba't ibang bayan na nakabisita rito ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo. At ang pinakamahalaga na nandito ngayon, nakasama natin ngayong hapon na ito, ang ating mga benepisyaryo ng 4Ps na mabibigyan natin ngayon ng sako ng bigas. Ating mga kasamahan, lahat ng kasamahan ko sa pamahalaan, sa serbisyo publiko, magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyo sa malaking ambag sa aking pagkapanalo nung nakaraang eleksyon. Hindi po madali lumangoy laban sa agos, pero nanindigan po kayo para sa akin, kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan, ako po ang nanguna sa inyong lalawigan. Kung kaya naman, buong puso at labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta, at ang bawi lang ng isusuklian po namin yan ng lahat ng aming maaring gawin upang tulungan ang lahat ng mamamayang Pilipino upang pagandahin ang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. Abukid ang salamat. Ang pagdalaw namin dito ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno na maghatid ng ayuda sa mga higit na nangangailangan sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan. Sinisika po natin pagbabayin ang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kakailanganin nila at ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalayan natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa inyong lugar. At hindi lamang po yan. Isa pa pong bagong balita, o baka naman nakarating na rin po sa inyo, ay ang pag-aproba at pag-utos ko noong 1 linggo na maglaan at maglabas ng kulang-kulang 13 bilyong piso na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tigli 5,000 piso ang mga benepisyaryo sa buong bansa bilang suporta sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino o pagtuyo. Bukod dito, prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas. Tulad na lamang po ng pagkakaroon ng red tide nitong nakarang Agosto sa inyong lalawigan. Bagamat nadeklara ng cleared sa red tide ang mga apektadong lugar, patuloy pa rin na minomonitor natin ang mga ito upang matiyak na ligtas naman ang inyong mga huli. Nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang hiyakatin kayo na makiisa sa pagbabantay laban sa smuggling at sa hoarding at mga sindikatong patuloy na namamayagpag sa pagsasamantala sa taong bayan. Tulungan po ninyo ang ating mga ahensya sa pagmatiyag upang mahuli at mapatawan ng angkop na parusa ang mga sumusubutahe sa sektor ng agrikultura at sa ating ekonomiya at nagpapahirap sa taong bayan. Sa katunayan, may ilan na po tayong nahuli, pinagmulta at kinasuhan kaugnay ng ilegal na pag-angkat ng pag-imbak ng libo-libong sako ng bigas. Lahat po ng mga nakumpiska ay ilalaan sa mga mamamayan, tulad po ng mga pamamahagi natin ngayon sa ating mga 4P beneficiaries. Sa bagong Pilipinas na ating binubuo, hindi po tayo titigil hanggang nabubuwag ang lahat ng mga sindikatong ito at hanggang hindi maibalik sa normal ang mababang presyo ng ating mga bilihin. Bilang pagwakas sa ating pagdadamayan at tiwala sa isa't isa, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagkamit ng masagana,
panatag at matatag na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Sana wala nang gutom, wala nang maghihikahos at wala nang maiiwan sa pagsalubong sa maliwanag na bukas. Yan po ang hangarin ng inyong pamahalaan. Yan po ang hangarin ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at magandang hapon po. Abu-abugid nga salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo kasama ang stage party na pangunahan ng pamamahagi ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa ating Department of Agriculture, ang ating Pangulo ay magbibigay ng livelihood assistance para sa mga sumusunod mula sa Philippine Rural Development Project. Engineer Clyde P. Duran para sa Altava Small Fishermen Association for oyster production sa halagang 9.185 million pesos. Feligene Katunog para sa YARP Agriculture Cooperative sa halagang 11.9 million pesos. Ramon Garcia para sa Tagarorok Mainuswagon Panimalay Consumers Cooperative sa halagang 6.7 million pesos. Ngayon naman, ang National Dairy Authority ay mamamahagi ng Dairy Livelihood Assistance sa halagang 16.2 million pesos para sa 3 farmer associations. Igagaawad ang mga Certificate of Animal Stewardship sa mga leader at kinatawan ng associations na sina Edgardo Yaban para sa San Jose ARB, Dan Gregorio para sa Ibahay Sericulture Farmers Association, at Royden Perlas para sa Makato Farmers Association. Sa puntong ito ay mamamahagi rin ng Rice, Corn and Livestock Indemnity Claim Check ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa lalawigan ng Aklan at kay Mark Tana bilang kinatawan ng mga individual. Ngayon naman, ang Department of Agrarian Reform ay magbibigay ng 128 Certificates of Land Ownership Awards para sa mga agrarian reform beneficiaries na si Edison Quadrante bilang kinatawan ng mga ARBs. Mula sa Department of Health, Medical Assistance to the Indigent Patients, ibibigay ang halagang 3.6 million pesos sa Dr. Rafael Tumbucon Memorial Hospital na tatanggapin ni Dr. Cornelio Cachan Jr., Chief of Hospital. Sa puntong ito, ang Commission on Higher Education ay magbibigay ng tulong pinansyal sa 7 iskolar ng Aklan Catholic College sa halagang 1.27 million pesos para kay Cesar Ryan Doromal na kinatawan ng paaralan. Magbibigay din ng tulong pinansyal sa halagang 1.98 million pesos sa 79 na mag-aaral ng Aklan State University para kay Rico Espirito na kinatawan ng mga mag-aaral. Sa ilalim naman ng Unifast, ipapamahagi ang tulong pinansyal sa halagang 31.67 million pesos sa 1,102 na mag-aaral ng Garcia College of Technology para kay Lester Magarso na kinatawan ng mga mag-aaral. Ang Department of Labor and Employment ay magbibigay ng livelihood assistance sa halagang 1.5 million pesos para kay Joyce De Los Santos na kinatawan ng Sandona Development Cooperative. Mamamahagi ang TESDA ng scholarship allowance sa halagang 657,100 pesos sa 85 iskolar ng Aklan Catholic College para kay Jupiter Batol-Batol na kinatawan ng mga iskolar. Mamamahagi din ang Department of Agriculture ATI ng training assistance sa 3 accredited learning sites para kay Arnulfo Magcobe bilang kinatawan. Ang Department of Social Welfare and Development ay mamamahagi din ng Seed Capital Fund sa 2 association na tatanggapin nina
Navas Mayor Maria Fela Saleta at Zaldi Sadiasa para sa Matabana Community Organization sa halagang 300,000 pesos. Gayon din para kay Kalibo Mayor Jury Sucro at JR Pronton para sa Pamana sa Tigayon Toda Association sa halagang 300,000 pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong ipinagkaloob at congratulations sa lahat ng ating